Sa muling pagparito ni Jesus sa kanyang second coming, lagi po natin sanang tatandaan na may kasama siya. Tayo po yung mga believers, mga born-again Christians, nasa likod po niya tayo. Pero ano po itong, bakit nanlilisik ang kanyang mga mata? So let me explain that to you. Nanlilisik yan dahil sa mga pasaway. Tandaan po ninyo, pagparine ni Jesus during the second coming, una niyang gagawin ay pusain ang Antikristo at ang bula ang propeta, di ba? Sa kanyang bibig. Ganon. Tapos sila po ay tatapon na po. Buena mano ng gihina. Hell po yan. Again, may tatlo po kasing hell, no? Hades, dito po ngayon napupunta yung mga unbelievers na namamatay during the church age. Then the Tartarus, nandito po yung karamihan ng mga tinakapon ng mga nagrebelding mga angels, no? Na nagdesisyon na sumama kay Satanas. Tapos, dito naman po sa ang gihina, no? Nakakalungkot, there are some people, iba malapit pa sa akin ng mga Kristiyano, naniniwala sila raw na yung mga natsuchugi daw ngayon ng mga unbelievers nandidinin raw sa Gehenna. Tapos may nagpunta pa raw doon. Nakita raw niya si Michael Jackson, nakita raw niya si Lina, nakita raw niya si Janis Joplin, at kung anik-anik pa. Kung naman, pambihira. Kung nasa impyerno ka mo, gihina, sinusunog, paano mo makikilala? Dapat sunog na, diba? Tsaka, hindi gano'n. I mean, there are so many philosophies na ikinakapit, na ginagamit yung gihina, wherein nandun daw si Satanas, may hawak na tinidor. Maniniwala ba kayo? May hawak siyang tinidor. Tapos daw, nakita raw niya, may hawak na tinidor. Tapos kung ano-ano. I mean, ewan ko sino nagsabi may hawak ng tinidor, pero may nagpunta raw doon. Tapos, meron pa 25 minutes in hell, sabi niya. Dinala raw siya ni Jesus. Si Jesus pa nagdala, ha? Minura daw. May libro ako niyan dati, pinihiram sa akin, eh. Ewan ko nasaan na. Minura pa raw si Jesus ng taong, sabi niya, Panginoon, sabi niya, I will serve you right now, O Lord. Please, just get me out of here and let me go to heaven, toward heaven with you. Jesus daw tumingin sa kanya, and then si Jesus daw umiiyak. Sabi niya, I'm sorry, my son. My heart too is too heavy seeing you in that condition. Tapos, minura daw niya si Jesus pagdating ni Jesus. Saan niya nakuha yung mga ganyan mga ano? Ayan po ang dapat sinusuri natin dahil alam nyo, sapat na po ang nasa Biblia. Mahirap po kasi pag we will go beyond the scripture sapagkat maliligaw tayo. So ang Gehenna, makinig po mabuti, yan ang pagtatapunan ng mga unbelievers during the future. Pagkatapos ng tinatawag natin puting trono ng panghuhusga o white throne judgment. Sa ngayon, empty pa po yan at wala pang laman. At by the way nga po pala, salamat sa Panginoong Hesus. Umalis na po si Pepito, no? Dito sa Manila umulan din, pero ewan ko lang po sa ibang bahagi ng ano. I hope okay na po sila. Okay? At siyempre, Kenny, dito sa amin naman, ayos naman po. So biyaya ng Lord. Thank you, Jesus. Ayun, ang Gehenna wala pang laman. Ang magiging buena mano to be thrown in Gehenna would be the false prophet and the Antichrist. Mauuna pa nga sila dun sa kanilang bossing kay Satanas. Dahil Satanas, he will be put sa loob ng 1,000 years dito sa bottomless pit. Dahil dyan muna siya ikukulong sa diyan. After that, pakakawalan siya right after the millennial reign para man-deceive sapagkat may mga isisilang pang mga sanggol during that millennial reign. At syempre, kailangan din nilang mamili. Tayo, nabuhay tayo sa pamimili, hindi ba? So during that time, they have to choose also. Okay? So ayan, kaya nanlilisik ang mata ni Jesus kasi atat na si Jesus na sugpuin ang Antikristo at ang false prophet. Gawin na silang buena mano ng Gehenna. Huwag tayong malilito dun sa mga nagsasabi, nakita sa impyerno, Gehenna, alayan. Alayta. No? Hali kayo wag kain So, yung ganun lang po. Basta importante, alam natin yung katotohanan ni Jesus. Jesus alone saves. And Jesus alone will be found in the scripture.
Sa Bible lang po tayo.